assign muna tayo ng IP address niya. Unahin natin ay yung same na network or IP address 192.168.10.2. Tapos yan. Pindot niya guys, automatic na yun na malabas yung subnet mask niya. Okay. Then, dito rin sa kanilang laptop. Punta rin sa dito. Yan. Dito. Then, properties. And assignment, use the following IP address. Para static siya. Or ikaw mag-assign 192.168.10. Dito naman ay 0.2. Ayan, automatic na siya. Ayan ay i-check natin yung kung ano ang tawag dito. Kung naka-assign na ba yung IP address at subnet mask dun sa kanyang sa kanya. Pin 5. Punta tayo sa command prompt, then type nyo ang IP config. Tapos enter nyo. Puntahan ko na. Kung makikita nyo ang subnet mask na niya is ito yung sinave natin kanina 192.168.10.2. Yan, tingnan din natin yung dito. Hindi pa naka-assign. So, babalik tayo na ito lang. Punta tayo dito. Click properties. Ito ang 0.1. Tapos okay. Yes, punta tayo doon. Punta tayo sa network. Setting network. Control panel. Mali. Internet. Internet sharing. Tapos mali. So ngayon yan, punta tayo guys sa settings, network. Network settings, network sharing.
adapter, setup, internet option, ayan guys, punta yung settings. Tapos punta tayo at internet. Wait lang. Yan, internet settings. Tapos punta tayo status. Yan, tapos properties. Yan, try natin ngayon tingnan sa command prompt, ipconfig or ipconfigure. Yan, makikita nyo yung IP address na nilagay natin ay yung dito. Okay. Try natin ay ipconfig /all. Yan, tama. Sabihin, naka-save na yung ating DCP enabled. Ibig sabihin, pag naka-no ay naka-static tayo. Okay guys? So, tama yung gawa natin. Yan, ngayon naman guys ay titingnan natin kung magko-connect yung itong IP address natin dito sa kabilang laptop na ang IP address ay 192.168.10.2. May nakakonect sa switch natin or yung ating switch or modem. Ayan. Tingnan pin 192.168.10.1. Yan. Nag-send guys or nag-receive at na-receive natin. Sabihin na gano'n yung connection natin. Sabihin the IP address 192.168.10.1 dito sa isang IP address na 192.168.10.2. Try din natin guys yung 192.168.10.2. which is yung kabilang IP address. Yan, bale ngayon guys ay pinagpalit ko sila ng ano, ito na yung 192.168.10.2 bale 1, then ito yung 2. Tapos try natin i-pin kung mag-sesend sa kanya yung 192.168.10.1. Yan. Okay guys, gumana yung pinagpalit ko. Ito na kasi yung to ngayon, then ito na yung one kabila. Gumana. Kaso guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung wala kasi itong CMD, hindi gumana yung CMD nito. So, wala siyang command prompt. Yun guys, wala siyang command prompt. Kaya hindi ko mapakita.
Bali, gumana siya. Then, move on tayo. Then, palitan natin yung, ano naman, pag-iibahin natin. Magiging, ang ano nito is, yung pa rin. Then, yung kabila, papalitan ko ng, sige. Palitan natin na magiging 192 point teka lang point 11 point 1. Then check natin dun sa kanyang properties kung gumana. Napalitan niya. Diba, think tayo sa network, internet, status yan, properties. Then guys, napalitan natin 192.168.11.1. Then check natin ito, ping 192.168.11.1. Pin transmit failed, general failure. Guys, hindi ko ano. Ewan ko kung bakit. Check natin yung kaninang IP address. 192.168.10.1.1. Hindi rin kumana sa point 1 guys. So yun, hindi gumana kapag naging iba na tong point 11. Ayan, naging point 11. Yung kabila is point 10. Supply point 10, which is ito sa inyo guys. Dito is 192.168.10.1. Then dito sa kabila ay 192.168.11.1. Hindi siya gumana kapag iba yung ano niya ito, yung kabilang ano. Okay? Okay guys, ulitin ko lang, kinonect ko siya. Well, ano siya, dalawang laptop, then yung isang LAN cable ay nakakonect dito sa isang laptop, then nakakonect sa modem. Isa pang DTP cable papunta naman dito sa kabilang laptop. Thank you.